Hi, kabayan. Alam niyo po, gusto ko lang po i-share yung nangyayari ngayon sa akin na blessing. Nung una po, ayaw ko na. Kasi nakailang beses na akong na-scam sa mga nakikita kong online business. Siyempre, ako, tao lang din ako. Gusto ko din yung marangyang buhay. Kaya pag may nakikita ako na mga ganon, lalo na pag pinupost na kumikita sila, na walang kahirap-hirap, maghaw po ako, maghaw. Hanggang sa kinukunan nila ako ng ganito, may bayarin ng ganito, ganito. Binabayaran ko naman, pero hindi nag-work out eh. Mamaya-maya, wala na. Tapos, pag may nakita na naman ako, ganun na naman nag-post. Maghaw na naman ako. So, scam na naman ako. So, nung the last time na may isang OFW din na may pinost siya, how? Naghaw din ako. So, sabi niya, i-guide po kita, tutulungan po kita kung about sa kapuhunan or ano, magtutulungan po tayo, sabi, para hindi masyado mahirap. So, parang nag-isip ako, kung scam to, syempre hindi nila ako tutulungan, di ba? Tapos ngayon, nung nag-agree ako dito sa inaalok sa akin, trinay ko din. Tapos, alam niyo po ba ang good news sa mga pinapanood ko noon na katulad yung OFW na kumikita sila part-time. Sabi ko sa isip ko, gusto ko yun, sabi ko, kahit papaano, may maipon ako or may maitabi ako para pag uwi ko, kahit papaano, may hawak ako kahit konting pera, di ba? Sa ating mga OFW. Minsan, pag uuwi tayo, yung isang buwan lang na sahod natin, may iuwi natin o 2 buwan, di ba? Sa almost how many year tayong nasa abroad. Pag uwi natin, mga nasa 1 buwan, 2 buwan lang na sahod natin, yun lang ang iuwi natin. Di ba? Tapos nung itong mga nag-try po ako, mga kabayan, nag-try ako. So yung mga pinapangarap ko na mangyari sa akin, na sana mapabilang din ako sa mga OFW na ganito, kumikita sa mga extra income or what. Pero good news mga kabayan man, mapa ibang bansa ka man o mapapinas ka man, sa atin lahat po itong opportunity na to. Alam nyo po, napaisa na po ako sa bilang na inshallah, pag uwi for good. Tapos, siyempre, gusto ko din yun para habang lumalaki na yung mga anak ko, lalo na yung panganay ko, gusto kong mabantayan. Kasi, ilang taon na hindi nila ako kapiling, magkikita-kita kami lang, 1 buwan, 2 buwan, babalik na naman. So, nag-try ako dito na opportunity, mga kabayan. Ito na, pinagkaloob na sa akin ng Diyos yung tunay na opportunity. Napabilang na po ako sa mga kasamahan nating OFW na kumikita part-time. Yun po. Kaya thank you Lord. Ang alam ko po, lagi na lang ako na-scam. Kasi nagdidesisyon ako, alam nyo po, nagdidesisyon ako na hindi alam ng asawa ko. Kasi gusto ko din po yung mga surprise sila na kahit papano meron palang ganito ganyan, may naipon ganito ganyan, sabi ng asawa ko. Kaya nagdidesisyon po ako na hindi alam ng asawa ko. At kung may scam man ako, hindi niya ako sisisihin. Wala siyang isisisi sa akin na yan, matigas kasi ng ulo mo, sabi ko scam yan or ano or what. O di ba? Kasi wala siyang alam. Ganun po. Kaya ang alam ko din, kaya sabi ko, nag-try ako ng nag-try.
Walang mawawala po sa atin kung mag-try po tayo. Ang mawawala po sa atin, kung hindi tayo nag-try, imbis nandyan na, lumapit na yung napakagandang opportunity sa atin, hindi pa natin sinusunggaban. Yun. Yun ang wala tayong mararating sa buhay. Kasi, alam na natin, sabihin na natin, ilang beses tayo na-scam or ano. Pero pag yung lumalapit na opportunity, hindi natin i-grab, yun pala yung talagang tunay or legit na opportunity, hindi natin i-grab. Sa atin na lumapit yung biyaya ng Panginoon, pero tinutulak natin papalayo. Kasi ayaw nga na natin. Kasi naranasan na natin na scam, naranasan na nating naloko sa mga ibang tao. Yung sabi nga po nila, kung walang karanasan, walang may paliwanag, 'di ba? Na maganda. Kung wala tayong experience na scam, hindi natin malalaman kung scam ba to o hindi. O, 'di ba? Kaya sabi ko, sige, go lang, sabi ko. Hanggat makachamba din ako ng legit. Sabi ko, ipagkakalob din sa akin ng Panginoon to, sabi ko sa kanya. Sa sarili ko. Kaya yun na nga po, kabayan. Awa ng Diyos, pinagkalob na po sa akin. Na-encode na po ako sa programa nating na business online. Opo, yun po ang pinakamaganda. At kung sabi niyo po na saka na lang, wala pa akong budget. Di ba? Pag may pera tayo, padala dyan, magastos, wala na. Pero pagka po natin, kung isipin po natin na kung yung pera natin, gusto natin lumago or gusto natin hindi mawawala, ipunta mo dito. Yung pera mo hindi mawala, madadagdagan pa ng sobra. Pero kung hindi ka naniniwala sa mga magandang opportunity o ang tiwala mo na lang scam yan, ganito, ganyan. O sige, pag may pera ka, ipadala mo doon, ilang weeks, ilang araw, nagastos na. Wala na yung pera. Kaya ang sabi nga po nila, na yung mga mayayaman, minsan, kasi may mga mayayaman din na may mayayaman din na madiskarte. Yung mga iba, laki bahay, liit negosyo. Di ba? Yung mga iba din naman, liit bahay, laki negosyo. Yun po ang maganda. Kahit maliit yung bahay natin, kasi yun ang inuuna natin, ipinopportunity ng di ba? Ipa-priority. Inegosyo muna natin para pagka di ba, kahit gaano kataas ng bahay o gusto mong karaming sasakyan ang bibilihin. Kasi naging wais tayo di ba? Imbis na ibili natin ng materyales sa bahay para lumaki, pero pagka nakapagpatayo na tayo, wala na yung pera, di ba? Iniisip na kung saan kukunin yung pambayad ng bills, ng kuryente, pambayad ng bills ng tubig, or sa everyday gastusin sa bahay. Pero pagka pinuuna na natin, hindi natin iniisip yung everyday na gastusin, di ba? At pagka nakataas na po tayo sa ating negosyo, kahit gaano na kalaking bahay, ipatayo natin. At yung pera natin, kikita pa rin. Doon tayo kukuha ng pambili ng mga materialis ng pinapatayo nating bahay. Maganda ba? Ayan. So, kung napanood nyo po itong video ko, PM nyo po ako at i-recommenda ko po kayo kay Ma'am Lala May Soles. Yun po ang tutulong sa inyo, at isa rin po ako tutulong sa inyo. Isa rin
po ako mangga-guide sa inyo. Salamat. Yun lang po, sana nakakuha po kayo ng idea or kwan sa paliwanag ko. Thank you.